Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ngayong araw na ito ay muli na naman po kaming maglalakbay sa malayong lugar sa labas ng Davao City. Papunta po kaming Bukidnon at boundary ng Agusan. Itong mga dinadaanan namin ito ay dahil po sa landslide dahil sa malakas na ulan kagabi. Mabuti na lamang po at mayroong mga equipment na nagtatanggal na mga na-landslide kaya nakadaan kami. Pero isang oras din po kami nagantay bago po natanggal ang mga lupang ito sa daan. Hindi namin alam kung saang eksaktong lugar kami pupunta at sinusundan lang namin ang mga daan na katulad nito na mga nasa bundok at mga walang gaanong dumadaan. Tinutumbok namin yung mga lugar na mga liblib na hindi gaanong napupuntahan. Sa mga ganito pong pagkakataon ay nagtatanong-tanong na lamang kami sa mga madadaanan namin na may tao para masigurado namin ang aming pupuntahan ay safe at may mga tao kaming daratnan. Lalo na nga at nasa sa bundok po kami. Isa rin sa mga balakid kapag kami ay bumabiyahe at nag-scout kapag umuulan. Di natin ito mapipigilan. Kaya nag-iingat din po kami doon sa mga lugar na madalas ang mga landslide. Pero ito naman pong aming pupuntahan ay nakapagtanong-tanong naman kami at may nakapagsabi na sa dulo nito ay mayroong isang sityo na may paaralan. Oo, dahil. Doon maraming ano doon. May kaba at takot pa rin naman kaming nararamdaman kapag kami ay naglalakbay, lalo na kung wala kaming ibang nakikitang mga sasakyan at mga tao. Pero kumakapit kami sa Panginoon at palagi kaming nagdarasal bago kami umalis at iniisip na lamang namin na ang lahat ng aming ginagawang misyon ay palaging kasama namin ang Panginoon. At may mga pagkakataon din talaga na talagang hihinto kami, lalo na kapag ang madadaanan namin ay hindi posible at pipilitin naming makaraan ang sasakyan. Po mga kabayan, magandang hapon sa inyo at napakalayo na po ng aming nalakbay at hanggang hindi pa kami nakakarating dun sa aming pupuntahan. Pero dun sa sadya namin, wala talaga kaming eksaktong lugar na tinutumbok. Basta itong mahabang daan na to from San Fernando, Bukidnon, nasa dulo na kami, yung kabila Butuan, yung kabila naman ay Surigao, na hindi na namin alam kung saan ito. Basta mayroon kaming nadadaanan ng mga daan na katulad dito at nagtatanong-tanong kami kung may sitio. Yun po yung aming pinupuntahan. Ang sadya namin dito ay mapuntahan yung mga liblib na lugar na kung saan mayroong mga eskwelahan sa bundok na hindi nararating. Kaya ngayon meron kaming dala nandito sa sasakyan, mga school supply. Galing po yan sa ating sponsor na si Tita Cel, na sponsor din ng Pugong Biyahero Team ng matagal ng panahon. At ito yung dadalhin namin at napahinto kami dahil yung aming dadaanan ay hindi na para kakayanin yung kalsada. May pakita ko sa inyo, napakahirap ng aming ginagawa ngayon. Wala kasi kaming tools na dala o palaman lang para mabungkal yung mga lupa na possible na sa pagdaan namin ay may lupa katulad yan. Yan si Paul, gamit lang yung kahoy. So kailangan namin, so next time siguro kailangan pala nating magdala ng pala. So pagka mga ganito po, hindi naman namin ina-expect dahil mga liblib na lugar ngayon aming pupuntahan, kaya ganito. Lugar na pinuntahan namin ay Kabanglasan dito na sa Bukidnon. Ito yung lugar
na kung saan noon ay sinasabi sa amin ni Russell na dito sila noon galing bago sila napunta doon sa Agusan. Malayo yung kanilang nilakbay. So ito yung pinuntahan namin, yung dulong bahagi na noong lugar nila, no? Ito yung aming pinuntahan dito. So from here ay sumubok kami na makadaan na sasakyan, pero ito try po namin dahil yung likod, yan nakita nyo, yan, yung lubak na yan, yung aming dadaanan. So bahala na po kung ito ay aming madadaanan ba o hindi. Dahil mula dito, nung nakita ko, tinanaw ko doon sa bundok, ay meron na kaming natanaw na eskwelahan sa liblib na lugar na ito ng Kabanglasan. Kaya, Day? Parang hindi kaya. Malalim ito, baka tumama yung likod. Naulan na, Day. Ulan, Day. Lakas ng ulan, Day. Ay, naulan na po. Naulan na, Day. Maya na, Day. Naulan na. Yan, kailangan ko po munang pumasok ulit ng sasakyan dahil ang lakas pa ng buhos ng ulan. Kasi dito sa bundok, talagang ganito. Panay ang buhos ko ng malalakas na ulan. Ayan, kasama ko po dito sa loob. Anong tatlo dito sa likod, si Madam Yola at saka po si Bertrand Kumbay. So walang kasiguraduhan pa po yung aming dadaanan kung kami po ay makakadaan o hindi. Pero panigurado po na dito na kami magpapalipas ng magdamag. So all safe naman. Nakapak ang mga gamit, ayan. So may mga dala-dala po kaming mga kanya-kanyang gamit. So si Paul ay naiwan doon. Na po namin makatawid, makadaan ng sasakyan dahil malalim eh. Yan, susubukan pong makatawid kasi malalim ito. Baka tumama yung likod. Malalim, Paul. Malalim. Sa tama ka dito. Oh. Baka tumama yung likod. Ayun na, tumama na sa doon. Dahan-dahan lang. Dahan na lang, boss. Ay! Ay, Diyos ko. Mabuti at nakadaan ang aming sasakyan at hindi ito nasira. Nakadaan na. Let's go. Naulan. Kasi yung lubak ganyan ka ano. At nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Si Kuya Eli ay nauna. Naglakad siya para makahingi ng tulong kung sakali man kami na may madaanan ulit na napakahirap na daan, mayroon kaming palang magagamit. Oh my God! Ito na naman tayo.
At muli na naman kaming napahinto dahil mayroon na naman kaming tataanan na magiging mahirap para sa aming sasakyan. Kaya para makadaan kami, kailangan naming mano-manong tanggalin ang mga bato at putik. It's another challenge po ulit. So, bubungkal na naman kami ng lupa. Kahoy lang ang gamit dahil yung dadaanan namin ay ilog. So, it's another challenge po ulit mga kababayan kung makakatawid kami sa maliit na ilog na ito dahil sa camera titingnan natin maliit lang siya yung lubak parang bangin pero nilapitan mo hindi siya ganun kadaling madaanan. Sakit eh. Dahan-dahan lang, dahan-dahan paakyat. Sangit. Yan lang ba yan? Ang sabiho ka. So ito akala ko po ay makakadaan kami ng pero talagang mahirap. Kunti na lang mararating na namin yung sitio dito na may school. Para nga po dyan sa dala namin school supply. Kasi kung ipipilit at hindi lalagyan ng mga bato, sasabit po kami. At sa pagkakataong ito ay kailangan na namin tanggalin ang aming mga karga para gumaan ang likod ng sasakyan. At dumating na rin ang tulong na aming inaantay kasama ni Kuya Eli.
So yan, mabuti na lamang po at may dumating na tutulong para maalis yung sasakyan. Makaahon kami doon sa mahirap na daan na yan, sa maliit na ilog. At nandito yung mga katutubo na nagdala po ng mga pala at saka bareta na pinuntahan ni Kuya Eddie. Kaya medyo makakatulong na ito kahit paano. So ito na si Kuya Eddie at may mga dala pa siyang extra na mga pala para makapagpakay po ulit. Maradyaw na hapon. Hirap dahil. Ha? Hirap. Doon. Naka ano naman. Okay, nay. Yung likod, tingnan mo doon likod. Matay na. Likod. Dead. Dets. Okay. At sa wakas ay nalampasan din namin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa mga taong tumulong po para kami ay makaalis. At sa wakas ay narating din namin ang sityong ito na kung tawagin ay Sitio Katamplaran. Mga kababayan, nakarating na kami dito sa isang sitio dito. Itong sitio Katamplaran, Cabanglasan, Bukidnon. At itong eskwelahan na ito, yung target po namin na mapuntahan at mabigyan po ng school supply. Nakatuwa dahil sa kabila nung napakaliblib na nitong lugar na ito, ay mayroong isang magandang komunidad na naririto at mga kababayan nating katutubo yung nakatira sa napakagandang lugar, napaka-green ng paligid at tahimik. So itong eskwelahan na ito na may nakikita kayong JTS Korea, so yan po ay donasyon daw ng mga Koreano para magkaroon ng eskwelahan sa lugar po na ito. Mayroon daw mahigit 100 estudyante ang pumapasok sa paaralang ito, mula grade 1 hanggang grade 6. At lahat ay mga katutubo.
At nakausap na rin po namin yung mga guro. Mayroon ditong 3 guro na nagtuturo po, puro mga babae sila. Yung isa, uwian lang siya. Dito na siya nagstay kapag weekend. Nataon po ngayon na mayroong pasok ang mga bata, yung mga nagsa-summer class. So kaya yung iba nandito at mabibigyan natin ng mga school supply, pero bukas na namin yung gagawin at para yung ibang mga nasa sitio na malalayo mapapunta dito para mabigyan po namin ng school supply. So ito hinahakot na yung mga school supply na galing po ulit yan, from Cebu pa yan, pinadala ng Davao at galing po sa sponsor natin kay Tita Sel. Maraming pong salamat na rin po at matagal na namin katuwang, taon-taon ay ginagawa niya at hindi lang yung ginagawa niyang pagtulong. So kami naman po bilang partner niya at kabilang ng PB team, kami naman po yung naghahatid. So dito sa school na to, dito po kami mag-i-stay muna ng magdamag dahil hindi na po namin kayang umuwi dahil sa hirap po nung aming dadaanan. At dito sa sitio na to kami mag-stay siguro ng mga hanggang bukas at para makatulong din po tayo dun sa mga kababayan po natin na pwede pong matulungan ng team. So ito po yung pangalan ng school. Sawiseb T. Ontong T. Katablaran Elementary School. Hello mga bata. So ito pong mga bata na to yung nagsa-summer class at wala pa silang mga gamit, mga ballpen, papel dahil sa hirap nga po ng buhay dito sa bundok. So alas 7 balik mo aso. So ito pong generator, ito ay dala namin para every time na pupunta kami ng malalayong lugar at bundok at yung internet na dala namin, wala kaming communication, meron po kaming nagagamit. Okay na lang po ito sa labas, kahit doon na lang po. Oo, bubuksan naman yan sa purok, doon na lang. Ay, okay lang po. Yan naglilinis. Okay lang po yan. Okay. At napag-alaman ko rin na dito po sa school na to ay wala silang library. So, mayroon tayong sponsor from US, si Tita Flora Boyle. At patagal niya na akong pinaghahanap ng pwedeng mapagbigyan o mapagtayuan namin ng maliit na library para sa mga bata. At it's a good sign na dito natin dalhin ang mga books na ipapadala niya. So, mag-uusap na lang po kami. Kasi itong gitnang bahagi na ito daw ay walang gumagamit. So, pansamantala pwedeng gawing library para magamit po ng mga bata. So, dito na rin kami matutulog po mamaya dito sa lugar na ito. At mas magiging komportable kami dito. Sanay naman po kami na sa ganitong lugar, kahit tulog lang, malamig, may kumot o wala, pwede na po sa amin. Okay. So yun, papatakbuhin po muna namin itong generator. Try mo na natin. Sige, try. At dahil wala ngang kuryente sa lugar na ito, nagdala kami ng generator na magiging power supply namin habang kami ay naririto. Mayroon na din kaming internet na magagamit na siyang ikakabit namin para hindi kami mawala ng komunikasyon sa mga mahal namin sa buhay. Ma'am, okay lang dito? At sa pagmamasid ko sa sitio na ito, ay nakita kami ng mga basurahan na may mga sako at marurunong na rin silang magsikrike ng kanilang mga basura. Maganda itong bata.
At ang isa sa mga napansin ko dito ay ang simbahang ito na abandonado na. At ang aking pasukin, ito ang aking nakita. Madumi at maraming basura, habang ang imahe ng puon ay naririto pa. Dito sa sitio po nila, mayroon kaming nakitang isang simbahan, itong Viva San Ignacio. So mapapansin nyo, mayroon pa ditong isang kampana na ginagamit nila siguro noong sila ay magsisimba. Ayun yung bato, gamit yung pantugtog. Kaya lang, pag pumasok po kayo dito sa kanilang simbahan, ang inyong makikita dito sa loob, nandito pa yung imahe ni San Ignacio at yung krus ni Jesus Christ, pero yung ibaba nito ay maraming kalat at ang sabi ay hindi na ito nagagamit. So ibig sabihin, parang hindi na nagsisimba yung mga tao, yung mga Katolik na mga katutubo dito sa simbahang ito. Nakakalungkot man, pero at least yung simbahang ito ay naging kahit paano naging bahagi rin ng buhay nila para maipakilala sila na may Diyos at may Kristo. Tayong tagapagligtas. At pagkagat po ng dilim ay dito na kami matutulog sa room na ito, ang magsisilbi muna naming tahanan pansamantala. Matutulog na rin, pero sa sasakyan po ako matutulog dahil medyo masakit sa likod yung sahig dahil wala po kaming dalang sapin. So dito na lang muna ako sa sasakyan matutulog at sila doon po sila sila Kuya Eli. Okay lang naman po sa akin. Mga kababayan, ako po ay matutulog na. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Good night. Dito na lang po muna ako sa sasakyan matutulog. Sa sahig kasi yun, may sapi naman po, kaya lang medyo masakit po ang inyong likod ko at kailangan ko ipahinga, kaya dito na lang ako sa sasakyan at medyo malambot sa likod ko para hindi ako malamigan din ng lamig ng semento. So yun lang po, and thank you for watching. Don't forget to like and share po ng video. Good night po sa inyong lahat. Marami pong salamat. God bless. Bye bye. At ngayong umaga po ay mamimigay na kami ng school supply para po sa mga estudyante ng Sitio Catablaran. At ito pong lahat ng ipamimigay natin ay donasyon po ng ating napakabait na sponsor ng sa Tita Cel, ang Rizal Cancela Reality Group, at ganoon din po kay Father Percy. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na naging bahagi ulit namin kayo ng ating misyon. Pagpakantakandan to, nakaabot kandan din ito, Sitio Catablaran, no? So, dyan kandogi na pagpasalamat ta, no? Wata daw hagyod, no? Makandini kandan tungod to, pinakamariyo kinasityo to, barangay Kanangaan, Kabangasan, Bukidnon. So, to pagsugod ta, inhangyo ko si apato pag ampo, kungado sa limbaon. Ang lang po yun, pag-agtong,
So ampok kisok na warag kahimuan ta ko na kigsampit ta amay tan magbabada. So dumukiw kag pangurus. Salamat amay ta si takna ta kabuntagon ani akaron kami nagkatigom alang sa pagtawag sa imong ngalan Dios hinaot amo Dios nga ikaw maghatag sa pinasahi nga balaan labi na ang imong espiritu na unta giyahan kami dinhi labi na ang among bisita tagaan nimo og kusog dugang kinabuhi og maayong pagpamauli nila karon. So salamat kaayo Dios sa imong atubang kanamo karon. Una sa tanan pasayloa kami sa among mga kasalanan nabuhat o wala mabuhat pinaagi sa ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Bisahe makakuha. Sukuntaan, alam ka pa, welcome ta mo bisita ta mo ginikanan, tatibo ita, palikok gyapon ta pag-istorya, wala lain, kunrado sa limbaon, alam ka pag welcome pog abi-abi, ta mga bisita ta. So, daghan salamat sa atong bisita karon na gahapon nakaabot din sa ato. Wala nato damha o palandungan nga sila makaabot din sa atong area isip sudlunon nga sitio sa Katablaran. So salamat kaayo bisan tuog nga lisod ning atong dalan pero nakita gyud nato nga adunay pagbuot sa Dios nga kita nahuna-hunaan sa Dios nga ani sila karon alang sa paghatag og dugang kalambuan sa atong sitio. So atong pasalamatan ang atong bisita gipanguluhan sa atong si Sir. Kaayo Sir nga bisan to nakita ninyo ang among dalan minakalisod pero daghan among pasalamat nga kamo nakaabot kamo din sa among sitio nga minakalisod nga sitio sudlunod nga sitio tungod sa inyong paningkamot. So salamat kaayo bisan tuod layo-layo ning among sitio pero nakita gyud namo ang inyong gugma ug inyong tabang sa amo dinhi nga medyo hilit nga sitio. So maura daghan salamat. Sige, salamat kaayo na. Karon naami kamay pasundayag alang sa among mga bisita ron. So gihangyo na ko among estudyante por dire ni Agis alang sa ilang tribal dance. Yeah! Okay? Paminaw ki! Hello! Mangkanina ko na diyan! Okay? Puntaan, nagpaistoryahan ta. Kanding jud kan suato sa ino grupo dan. Kan biyaherong, apugong biyahero. Welcome sa dakan din. Sir Paul! Thank you so much sa mga parents, kila teachers, kila dato, at sa mga estudyante. Good morning! Good morning! Ayan.
First time namin na makapunta dito, so nakakatuwa kasi ang daming estudyante nag-aaral. At kahit naliblib yung lugar ninyo, mayroon kayong eskwelahan. Maraming salamat sa JTS Korea na nagdito ng online sila. Maraming salamat. At syempre sa mga teachers na matigang napupunta dito kahit malayo. Kahit malayo sa pamilya. At salamat din sa mga parents kasi pinagtatagaan niyo yung mga anak ninyo mag-aral. So lahat po ito ay mga katutubo. So kayo yung pag-asa ng inyong komunidad, mga estudyante. Sana maintindihan nila yung sinasabi ko. Pwede may translator para Bisaya. Asan si Tuan? Si ma'am, teacher. Si ma'am pala. Ayan, si ma'am na lang ang ating translator. Para maintindihan ng mga bata. Okay. Sana lahat kayo ay magtuloy ng pag-aaral. Kanina ko, kagirim pa, paradong ko ng eskwela. Okay. Kasi kayo yung pag-asa ng komunidad. So iyo kapag laom, iyo kapag asa to, itano komunidad. Itano lugar, itano banwa. O, kapag tayo nag-aral, mababago yung inyong buhay. So kung eskwela ko, nang makapawakig eskwela, o kabag-ukon ka, kinabuhi ta. Kung hindi tayo mag-aaral, paulit-ulit lang na mangyayari yung ganitong sitwasyon. So kung kanaki kong eskwela, o liko-liko na kan, kahimtang ka, angod na una, yan na gapo na kahimtang ka, basta ko na aking makapawakig o eskwela. Okay, kahit kamote lang kainin, go lang, pasok lang. Ikat kung kabuti na kagkoonan, sige eskwela lang yapon para dyan. Okay, at sa mga nanay at tatay, Tamang ginikanan. tulungan natin yung mga anak natin na makapag-aral. Og buligan ta kan anak ta, long maka-eskwela. At wag natin silang maagang pag-asawahin. Na, kanata kun igpa, sadyo igpa-asawa ka nung anak ta. Kasi yung edukasyon lang yung may pamamana natin sa mga anak. So kan edukasyon da, ka, ang atong pamana, lakit pamana, kabilin, tamang anak ta. Yan. So palakpakan po natin yung mga parents. Tapakan ta po, ginikanan, ginikanan. At syempre palakpakan natin ang mga teacher, ang mga guro. Tapakan pa lang po, maestrata. Okay. So yun po, narito kami para magbigay lang po ng konting tulong, mga bag at saka payong. Yung bag po natin, kompleto na yan. May papel, may ballpen, may lapis, may crayons, payong. Maraming salamat kasi Okay, thank you po. At magtitingin lang kami sa sponsor namin, kay Tita Sel, kay Father Percy. Marami pong salamat sa napakaraming mga bag donations, school supplies na ito para maipamigay po dito sa mga katutubo. Nandito po kami ngayon sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaan, Cabanglasan, Bukidnon. Napakalayo po nito sa Davao pero pinili po namin dito magpunta. Kahit first time naming magpunta para maibigay sa mga katutubo. Maraming pong salamat. Okay, let's go. Mag-start na tayo. Mayroon po ditong 100 plus na estudyante. So, sakto po yung dala namin. Lahat ng estudyante, mabibigyan yan. Start na po tayo kasi umiinit na para hindi po tayo. Okay. So, itong unang bibigyan natin mo. sige, dinig ka dahil. Anda ka. Dinig dahil itsit. Dinig itsit. Thank you. Thank you. Diya dahil itsit. Parents na lang yung payong, Day? Oo. Parents na lang. Sino naglapon silang ganun? Paigiling. Ito lalaki po. Madubli-dubli kasi yung payong niyan sa ibang ano. Iba na lang daw ang ano, Day. Request ni teacher yan. Sige, sige. Ito, eskwela ka balik. Ito na
Nanay bag. Pag babae, wag na. Payong para sa kanan doon. Payong. Salamat. Lalaki. Payong para sa kanan. Lalaki yan. Sige, ilakan. Ano? Napakasaya po namin dahil napakaraming mga batang estudyanteng katutubo na mabibigyan ng school supply. Alam niyo po yung ilan sa mga katulad nila dito ay pumapasok ng wala silang baon, pumapasok ng walang papel, walang ballpen, at ang tanging dala-dala lamang nila ay katawan para matuto sila. Malaking tulong po itong pinamimigay namin ng mga school supply galing sa ating sponsor dahil dito namumulat yung mga estudyante at natututo sila at nararamdaman nila na sila ay kabahagi ng ating lipunan. Lalo na nga po at sila yung mga katutubo na nasa sa bundok, talagang napakahirap marating ng lugar na ito kung hindi sasadyain. Sa mga ganitong pagkakataon, malaking tulong po ito dahil nagkakaroon ng inspirasyon ng mga bata na magpursige ng pagkaaral. At sa mga guro na naririto, saludo po kami sa inyo dahil bagamat napakalayo nito at napakalayo minsan sa inyong pamilya, ay talagang ginagawa ninyo ang inyong trabaho at ang malasakit sa mga katutubo. Maraming salamat po.
Sige, patras ka diyan. Nakinya mo ba? Kung tono na yan bad ko ka mga darogi. Masangod. Linya sa mo. Linya, linya. Linya. Linya pad. Mga bohi linya. Thank you. Hindi nan. Sige, ang kasang taga mo siya na wala, mama lang ha. Na wala, mama lang sa, mama lang. Na ilang anak, wala kadawat o kayo. Natapos na kami. So much po ulit kay Tita Sel. Maraming pong salamat at kay Father Percy. Dito sa mga bag at saka po yung payo na pinamigay natin. Nakakatuwa kasi kompleto na po yung pinamigay namin. Meron na siyang notebook, ayan, 10 piraso, may papel, may crayons, may pantasa, may gunting. So kaya okay na. Lalo na po yung mga estudyante dito na talagang hindi nakapasok. Pumapasok man, walang papel, walang ballpen, and walang bag. Tapos pag mababasa sila ng ulan, wala silang payong. So at least malaking tulong po sa mga estudyante. Maraming pong salamat. Maraming salamat po muli kay Tita Sel, kay Father Percy. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Don't forget to like and share po ng video kung nagustuhan niyo po itong vlog namin. Maraming salamat po sa mga charity viewers natin nationwide and worldwide. Dahil pinipili niyo pa rin po kami number 1 sa inyong mga puso. At salamat sa pagmamahal sa mga kapwa nating katutubo. I love you all. God bless everyone. Bye-bye po.